Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa cafeteria ng isang high school sa Amerika na dating puno ng amoy ng pizza at hamburger. Isang hindi inaasahang produkto ang biglang sumikat sa isang gabi. Nagsimulang humaba ang pila ng mga estudyante, napilitan ang mga staff ng cafeteria na tumawag sa mga supplier para humingi ng tulong, at sa huli, maging ang lokal na media ay nagsimulang mag-ukol ng pansin. Ang sentro ng lahat ng kaguluhang ito ay ang Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari? Ang kwento natin ngayon ay magsisimula na. Ako si Jennifer Lee, isang ordinaryong 17 taong gulang na babaeng estudyante sa isang high school sa California. Ang aking araw-araw na buhay ay paulit-ulit lamang. Gigising sa umaga, papasok sa paaralan, dadalo sa mga klase, at sa tanghalian, bibili ako ng isang slice ng pizza o nacho sa cafeteria. Pagkatapos, babalik sa klase sa hapon bago umuwi. Ganito ang routine ko araw-araw. Isang araw, nang dumating ang oras ng tanghalian, kasama ko ang aking mga kaibigan na naglalakad patungo sa cafeteria gaya ng dati. Habang nakapila, hinanap ko si Sam na hindi ko makita. Si Sam ang aking matalik na kaibigan at madalas kaming sabay na kumakain ng pizza. Nakita ko siyang nakaupo sa isang mesa sa sulok ng silid. Sa harap niya ay isang kakaibang plato ng noodles na nakapukaw ng aking pansin. Nilapitan ko siya dahil sa kuryosidad. Isang mabangong amoy ng savory na toyo at maasim-asim na citrus ang sumalubong sa aking pangamoy. Ngumiti si Sam sa akin. "Jennifer, subukan mo ito. Ito ang kinain ng bida sa Pinoy teleserye na pinanood ko kagabi." Naging mahilig si Sam sa kulturang Pilipino mula pa noong nakaraang taon at nagsimula na siyang mag-aral ng Tagasog. Sa una, akala ko ay isa lang itong libangan. Ngunit ngayon, halos araw-araw na niyang pinag-uusapan ang P-pop at mga teleserye. Sa plato sa harap niya ay mainit na instant noodles. Madali lang itong ihanda at ayon sa kanya, napakasarap. Dahil sa masigasig na pag-aalok ni Sam, nagpasya akong tikman ito. Sa unang subo, isang mayaman at bahagyang maanghang na lasa na may kasamang asim ng kalamansi ang kumalat sa aking bibig. Ito ay isang kakaibang lasa, ngunit masarap at nakakaadik. Ang malinamnam na lasa ay bumagay sa kenyong noodles. "Anong tawag dito?" tanong ko. "Instant pancit canton. Yung chilimansi flavor," sagot niya. Sikat na sikat daw ito sa Pilipinas, parang pambansang pagkain na rin. Mula ito sa brand na Lucky Me. Medyo maanghang pero tamang-tama lang, marami pang ibang flavors. Bukas, magdadala ako ulit, sabay tayong kumain. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkuwento ako sa aking mga magulang tungkol sa tanghalian ko sa paaralan. Mula sa dati kong sagot na wala namang espesyal, naging masigla ang pagkukuwento ko tungkol sa instant pancit canton ng Pilipinas. Nagkatinginan ang aking mga magulang, nagtataka sa bigla kong interes sa buhay eskwela. Bago matulog, ginamit ko ang aking smartphone upang magsaliksik tungkol sa instant pancit canton ng Pilipinas. Nagulat ako nang malaman na ang Lucky Me ay may napakaraming iba't ibang flavors. May kalamansi, sweet, spicy, at maging jampong. Sa YouTube, may mga Pinoy mukbang video na may milyon-milyong views. Isang YouTuber ang naglagay ng pritong itlog at gulay sa kanyang pancit canton at kinain ito ng may malaking gana. Nag-scroll ako sa aking telepono hanggang sa ako'y makatulog. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan at humingi ako ng dagdag na baon sa aking ina dahil gusto kong bumili ng instant pancit canton sa cafeteria. Sinabi ni Sam kahapon na mayroon na raw doon. Pagdating ko sa paaralan, dumiretso agad ako sa cafeteria bago ang unang klase. "Excuse me po, mayroon po ba kayong instant pancit canton mula sa Pilipinas?" "Kadarating lang ng stock. Bigla kasing hinahanap ng mga bata kaya nagmadali kaming umorder," sagot ni Uncle Mike, ang tagapamahala ng aming cafeteria sa loob ng 17 taon na laging mabilis tumugon sa nagbabagong panlasa ng mga estudyante. Inabutan niya ako ng isang pakete ng noodles na may ngiti. Ito ang chilimansi flavor, isa sa pinakasikat sa Pilipinas. Sa buong klase, hindi ako mapakali sa pag-aabang sa tanghalian. Nang tumunog ang bell, tumakbo ako papunta sa cafeteria. Dala na rin ni Sam ang kanyang pancit canton, gaya ng napag-usapan. Nagpasya kaming hatiin ang aming pagkain para matikman ang iba't ibang flavor. Mula sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang aking mga tanghalian. Makalipas ang isang linggo, isang kapansini-pansing pagbabago ang naganap. Mula sa mesang kami lang ni Sam ang kumakain ng pancit canton.
Ngayon ay unti-unti nang dumadami ang mga kaibigan naming sumasali. Ang mga dati nakikitikim lang ay bumibili na rin ng sarili nila. Ang aming mesa ay naging parang isang maliit na pansit canton party na nakakuha ng atensyon ng ibang mga estudyante. Pagsapit ng Biyernes, mahaba na ang pila ng mga estudyante sa harap ng cafeteria para bumili ng instant pansit canton. Tiningnan ni Uncle Mike ang kanyang stock na may pag-aalala. Paumanhin, lahat, ubos na. Sa Lunes, magdaragdag ako ng marami. Ang mga nabigong estudyante ay napabuntong hininga. Kasama na ako. Hinati ni Sam ang kanyang pansit canton para sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko si Uncle Mike na nagmamadaling may kausap sa telepono. Hello, Manila Mart? Paki-deliver naman ng lahat ng klase ng instant pansit canton ng Pilipinas as soon as possible. Oo, urgent. Nagkakagulo ang mga bata dito. Sa weekend, napuno ang social media ng aming paaralan ng mga post tungkol sa instant pansit canton. Grabe ang sarap ng chilimansi, top 5 Lucky Me. Flavors, pansit canton plus sagon gulaman equals perfect combo. Must try Filipino noodles. Maraming artikulo na may ganitong mga pamagat ang na-upload. Maging si Emily, ang editor ng aming school newsletter, ay nag-anunsyo na gagawa siya ng isang espesyal na feature tungkol sa Filipino food craze sa susunod na issue. Kinaumagahan ng Lunes, pagdating ko sa paaralan, nagulat ako sa dami ng tao sa harap ng cafeteria. Si Uncle Mike ay abala sa pagbubukas ng mga kahon ng noodles na in-order mula sa Manila Mart. Puno ang mga estante ng iba't ibang flavor na hindi ko pa nakikita dati. Hindi lang nakapack, mayroon na ring mga bowl noodles. At sa isang sulok ng cafeteria, may 2 bagong microwave oven. Simula ngayon, hanggang 2 pakete lang bawat tao, ha? Para lahat makakain, anunsyo ni Uncle Mike. Narinig ito ng mga estudyante at maayos silang pumila. Pinili ko ang chilimansi at sweet, spicy flavors. Sa oras ng tanghalian, ang cafeteria ay napuno ng mabangong amoy ng mga pampalasa. Tila mas marami na ang kumakain ng instant pansit canton kaysa sa regular na school lunch. Umupo si Sam sa tabi ko, tuwang-tuwa. Nag-deliver din ang Manila Mart ng mga sangkap para sa halo-halo. Authentic Pinoy dessert, bukas daw magsisimula. Nang marinig namin ang balitang iyon, nagsigawan kami sa tuwa. Masarap na ang pansit canton, pero ang pagkakataong matikman ang halo-halo at sagot gulaman na nakikita lang ni Sam sa YouTube ay talagang kapana-panabik. Nang hapong iyon, isang bagong anunsyo ang nakapaskil sa bulletin board ng paaralan, Emergency Parent-Teacher Conference, dahil sa pagbaba ng bilang ng mga kumukuha ng school lunch. Ang Filipino food craze ay nagsisimula ng makaapekto sa sistema ng pagkain ng paaralan. Ang mga estudyanteng dati kumakain ng school lunch ay lumipat na sa instant pansit canton. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito sa aking mga magulang. Nag-aalala ang mukha ni Mama. Hindi ba masama sa kalusugan kung araw-araw kang kakain ng instant noodles? Ipinaliwanag ko na may iba't ibang flavors at mayroon ding mga healthier options, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala niya. Marahil ay ganito rin ang iniisip ng ibang mga magulang. Gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan sa pulong kinabukasan. Ginamit ko ang aking smartphone upang magsaliksik tungkol sa mga benepisyong pangkalusugan ng instant pansit canton ng Pilipinas. Nakakita ako ng isang artikulo na nagsasabing ang mga kumpanya tulad ng Monde Nissin ay naglabas na ng mga produktong may mababang sodium at mga noodles na may idinagdag na gulay para sa mas malusog na pagpipilian. Naisip kong dapat kong ibahagi ang impormasyong ito sa paaralan. Matapos ang 1 linggo ng pansit canton craze, para na akong naging eksperto sa instant noodles ng Pilipinas. Kinabukasan, magulo ang paaralan. May anunsyo na magkakaroon ng isang emergency assembly pagkatapos ng 3 klase. Hula ng lahat, tungkol ito sa pansit canton. Bumulong sa akin ang katabi kong si Bianca. Pumunta ang nanay ko sa meeting kahapon. Sabi niya, si Mr. Reyes, yung guro na dating nagtrabaho sa Pilipinas, daw ang magpapaliwanag para iwasto ang mga maling akala. Nakatayo sa entablado ng auditorium si Principal Wilson na may mas seryosong mukha kaysa karaniwan. Nagsimula siya sa mga pangkalahatang paksa tungkol sa kalusugan at nutrisyon bago tuluyang tumutok sa isyu. Kamakailan, ang bilang ng mga kumukuha ng school lunch ay bumaba ng 47%. Karamihan sa mga estudyante ay pinipiling bumili ng instant pansit canton ng Pilipinas na ibinebenta sa cafeteria.
Maaaring maging isang magandang merienda ang noodles, ngunit hindi ito sapat na nutrisyon kung gagawing pangunahing pagkain araw-araw. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Inanyayahan ng principal si Mrs. Miller, ang aming health teacher, na umakyat sa entablado. Ipinaliwanag ni Mrs. Miller ang mataas na sodium content sa instant noodles. Biglang lumungkot ang mga mukha ng mga estudyante. Biglang, si Mr. Reyes, ang aming social studies teacher, ay nagtaas ng kamay. Nang pahintulutan ng principal, umakyat siya sa entablado. Base sa aking karanasan sa paninirahan sa Pilipinas sa loob ng 7 taon, ang instant pancit canton ay higit pa sa isang instant na pagkain. Siyempre, mas mabuti kung bahagi ito ng isang balanseng dieta kaysa kainin araw-araw. Ngunit kamakailan, ang Pilipinas ay nakabuo ng maraming uri ng instant noodles na isinasaalang-alang ang kalusugan. Mayroong low-sodium na pancit canton, noodles na may idinagdag na gulay, at mga noodles na gawa sa organic na sangkap. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Reyes, sumaya ang mga mukha ng mga estudyante. Nakahinga rin ako ng maluwag dahil tugma ang impormasyon sa nahanap ko sa internet. Ngunit ang ilang mga guro at magulang ay nanatiling nag-aalala. Sa sandaling iyon, isang estudyanteng nakaupo sa likuran ang tahimik na nagtaas ng kamay. Siya si Paulo, isang Filipino exchange student na hindi gaanong napapansin. Nakilala siya ni Mr. Reyes at inanyayahan siyang umakyat sa entablado. Nagsimulang magpaliwanag si Paulo sa matatas na Ingles. Sa Pilipinas po, napakahalagang pagkain ang instant pancit canton. Ngunit binibigyan din namin ng importansya ang balanseng pagkain para sa kalusugan. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang ilang datos mula sa Pilipinas. Ikinonekta ni Paulo ang kanyang tablet sa projector at ipinakita ang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng instant pancit canton at mga healthy noodles ng Pilipinas. Mayroong noodles na may gulay, low sodium, at organic. Ipinaliwanag din niya na sa Pilipinas, hindi lang noodles ang kinakain ng mga tao, kundi nilalagyan din nila ito ng itlog, gulay, o karne. Nag-isip sandali ang principal bago magdesisyon. Sa susunod na linggo, magdaraos tayo ng Philippine Culture Week para maunawaan ng lahat ng wasto ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Hinihiling ko kina Paulo at Mr. Reyes na pangunahan ang paghahanda. Maglalaan ang cafeteria ng mas maraming healthy noodle options at magbebenta rin ng mga side dish tulad ng itlog o gulay. Naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante sa anunsyo. Karamihan sa mga magulang na dumalo ay mukhang nasiyahan. Ngunit ang ilang magulang, lalo na ang mga magulang ng mga atleta, ay nagpakita pa rin ng pag-aalala tungkol sa balanse sa nutrisyon. Pagkatapos ng klase, nilapitan namin ni Sam si Paulo. Karaniwan siyang tahimik, ngunit ngayon tila siya ang naging bida. Nahihiyang ngumiti si Paulo at sinagot ang aming mga tanong. Puwede ba kaming tumulong sa paghahanda ng Philippine Culture Week? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Paulo. Tumango siya at iminungkahi na magpulong kami sa weekend para sa paghahanda. Ito ang unang pagkakataon na nakausap ko ang isang Filipino exchange student. Kamangha-mangha kung paanong ang isang plato ng noodles ay nagawang pagkonektahin ang napakaraming magkakaibang tao. Pag-uwi ko, detalyado kong ikinuwento ang nangyari sa aking mga magulang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ng interes si Mama. Mukhang masaya yang Philippine Culture Week. Subukan ko kayang mag-aral magluto ng pagkaing Pilipino? Nakakagulat ang reaksyong ito dahil hindi siya gaanong interesado sa mga bagong pagkain. Ang pagbabagong dala ng pancit canton ay lumalawak na mula sa paaralan patungo sa pamilya. Sa weekend, pumunta kami ni Sam sa bahay ni Paulo. Gusto kong malaman kung ano ang hitsura ng bahay ng isang Filipino exchange student. Nakatira si Paulo kasama ang kanyang host family sa isang apartment na hindi kalayuan sa paaralan. Nang mag-doorbell kami, si Paulo ang sumalubong sa amin na may malawak na ngiti. Welcome! Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Filipino noodles. Sa mesa sa sala, nakahilera ang napakaraming instant noodles, parehong nakapack at nasa bowl. Mas marami pa kaysa sa nakita namin sa cafeteria. May mga pula, berde at kahel na packaging. Nagsimulang ipaliwanag ni Paulo ang bawat uri. Ito ang Lucky Me, chili mansi, ito ang kalamansi, at ito naman ang sweet, spicy. Sikat din to sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ito naman ang mga healthy noodles. May low sodium, may organic, at mayroon ding may kasama ng gulay. Tiningnan ko ang mga noodles ng may pagkamangha.
Kinuha ni Paolo ang kanyang tablet at nagpakita ng isang slideshow tungkol sa kultura ng instant noodles sa Pilipinas. Ipinaliwanag niya na sa Pilipinas, ang noodles ay hindi lang isang merienda, kundi isang simbolo ng kultura. Hindi lang basta noodles ang kinakain ng mga Pilipino, nilalagyan nila ito ng itlog, sibuyas na mura, kalamansi, fish balls o karne para mas maging masarap at masustansya. Ang noodles ay ang basehan lang. Ang iba, depende na sa estilo ng bawat isa kung anong idadagdag. Si Mrs. Johnson, ang ina ng host family, ay nagdala ng tsaa at cookies. Sinabi niya na nagsimula na rin siyang magka-interes sa pagkaing Pilipino dahil kay Paolo. Noong bagong dating si Paolo, nahirapan siya sa pagkain. Pero ngayon, ako na ang natututo sa kanya kung paano magluto ng pagkaing Pilipino. Naging regular na ulam na namin sa bahay ang adobo. Ang pakikinig sa kwento ni Mrs. Johnson ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa kultural na kapangyarihan ng pagkain. Masipag na nagsusulat si Sam sa kanyang notebook at nagtanong, ano ang dapat nating ipresenta sa Philippine Culture Week? Nag-isip sandali si Paolo bago magmungkahi ng isang kawili-wiling ideya. Mag-organisa tayo ng isang Pimp Your Pancit workshop. Maganda rin siguro kung may siomai making at sagot gulaman tasting. Gusto kong ipakita na ang pagkaing Pilipino ay hindi lang tungkol sa matamis o mamantika na lasa, kundi gusto ko ring ipakilala ang imahe ng isang malusog at balanseng pagkaing Pilipino. Ang kanyang ideya ay napakabago. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakilala ng noodles, kundi sa pagpapalawak nito sa pag-promote ng buong kultura ng pagkain sa Pilipinas. Agad kaming nagsimulang bumalangkas ng plano. Sinabi ni Paolo na susubukan niyang humingi ng suporta mula sa mga kumpanya ng pagkain sa Pilipinas. Nagpasya si Sam na hilingin sa media team ng paaralan na gumawa ng isang promotional video. Ako naman ang naatasang mag-imbita sa iba't ibang club sa paaralan, ang Cooking Club, ang Cultural Exchange Club, at maging ang Environmental Club ay maaaring mag-organisa ng isang talakayan tungkol sa epekto ng kultura ng pagkain sa kapaligiran. Ang instant noodles ay lumalampas na ngayon mula sa pagiging pagkain lamang patungo sa isang paksang pang-edukasyon. Ipakita niyo ang planong ito kay Principal Wilson at subukan ninyong humingi ng kooperasyon mula sa mga lokal na Filipino restaurant o sa Manila Mart. Siguradong magiging interesado sila, mungkahi ni Mrs. Johnson. Tumango kaming lahat. Ang dating simpleng kuryosidad tungkol sa Instant Pancit Canton ay naging isang malaking kultural na aktibidad. Ang makita ang tatlong estudyante na may iba't ibang pinagmulan na nagtutulungan para sa iisang layunin ay kamangha-mangha. Nang gabing iyon, nagluto si Paolo ng isang espesyal na Instant Pancit Canton para sa amin. Ang kanyang niluto ay ibang-iba sa kinain namin sa cafeteria. Ito ay isang espesyal na bersyon na may itlog, sibuyas na mura, fish balls at hipon. Ito ang tinatawag naming Pancit Canton with sahog. Madalas itong kainin ng mga Pilipino kapag nagugutom sila sa gabi. Hindi lang ito ordinaryong noodles, kundi isang pagtatagpo ng mga kultura na nagbunga ng isang bagong putahe. Humanga ako sa kasaysayan at kuwentong pangkultura na nakatago sa isang plato ng noodles. Habang pauwi, puno kami ni Sam ng pag-asa na magiging matagumpay ang Philippine Culture Week. Ang aming maliit na hamon ay handa nang baguhin ang buong paaralan. Kinaumagahan ng Lunes, dinala namin ang kumpletong plano sa opisina ng principal. Maingat na pinakinggan ni Principal Wilson ang aming mga mungkahi. Nagpakita siya ng partikular na interes sa bahagi ng pag-promote ng isang malusog na kultura ng pagkain sa Pilipinas at ang pakikipag-ugnayan sa lokal na komunidad. Isang kahanga-hangang plano. Ang katotohanan ito ay pinasimulan mismo ng mga estudyante ay lalong nagbibigay dito ng kahulugan. Buong puso itong susuportahan ng paaralan. Nang makuha namin ang pahintulot ni Principal Wilson, agad kaming nagsimulang maghanda. Ang lahat ng nagsimula sa isang plato ng noodles ay naging isang opisyal na aktibidad ng paaralan. Mabilis na lumipas ang isang linggo ng matinding paghahanda. Sa wakas, nagsimula na ang Philippine Culture Week. Kinaumagahan ng Lunes, iba ang kapaligiran sa paaralan. Sa entrance hall, may nakasabit na banner, Philippine Food Week, a journey into Filipino food culture. Sa mga pasilyo, may mga poster na nagpapakilala sa pagkain at kultura ng Pilipinas. Sa harap ng cafeteria, bukod sa instant noodles, may mga booth na nagpapakilala sa iba't ibang pagkaing Pilipino. Ang unang aktibidad ay isang panayam tungkol sa kasaysayan at kultura ng Instant Pancit Canton sa Pilipinas
na pinangunahan ni Mr. Reyes kasama si Paolo bilang katulong. Ang silid-aralan na inayos na parang isang lecture hall sa universidad ay napuno ng mas maraming estudyante kaysa sa inaasahan. Maging ang mga estudyante mula sa ibang paaralan ay nag-sign up para dumalo. Ang kultura ng instant noodles sa Pilipinas ay opisyal na nagsimula noong dekada 1970. Ang Pilipinas ay kilala sa industriya ng turismo, ngunit ang industriya ng pagkain nito ay may malaking impluensya rin sa buong rehiyon ng Asya. Lahat ay nakikinig sa panayam ni Mr. Reyes, lalo na nang ipaliwanag niya ang mga pagkakaiba sa kultura ng instant noodles sa pagitan ng Japan, China at Pilipinas. Namangha ang lahat ng malaman kung paano lumampas ang noodles ng Pilipinas mula sa pagiging pagkain lamang patungo sa isang panlipunan at kultural na fenomenon. Sa oras ng tanghalian, nagkaroon ng Pimp Your Pancit Workshop. Maaaring magdagdag ang mga estudyante ng iba't ibang sahog sa kanilang base Pancit Canton para lumikha ng sarili nilang bersyon. Mayroong itlog, sibuyas na mura, fish balls, karne, at iba pa na suportado ng Manila Mart. Ang estudyanteng may pinakamalikhaing Pancit Canton ay mananalo ng isang Filipino food gift set. Kinuna ng video ng media team ng paaralan ang buong aktibidad at in-upload ito ng real-time sa social media ng paaralan na mabilis na dumami ang views. Nag-iwan ng komento ang mga estudyante mula sa ibang paaralan, nagpapahayag ng kanilang interes. Sana, magkaroon din ng ganitong event sa school namin. Noong Martes, nagkaroon ng siomai making workshop gamit ang recipe na ipinadala ng ina ni Paulo mula sa Pilipinas. Naging napakapopular nito kaya't agad na puno ang mga slot. Naghiyawan ang mga estudyante nang makita ang proseso ng paggawa ng siomai. Ito ba ang Filipino version ng dumplings? Nang marinig ang tanong, ngumiti si Paulo at ipinaliwanag. Medyo magkatulad, pero hindi pareho. Ang siomai ay may makatas na palaman sa loob, kaya kailangan mag-ingat sa pagkain. Sa Pilipinas, sikat din itong kainin bilang almusal. Noong Miyerkules, sa oras ng tanghalian, nagkaroon ng Sagot Gulaman Tasting Event. Isang lokal na Filipino beverage shop ang nag-sponsor nito. Ang matamis at mabangong lasa ng Sagot Gulaman ay nagustuhan ng mga estudyante. Ang mga estudyanteng nooy nagtataka sa kulay nito ay mabilis na naadik sa lasa at humaba ang pila. Noong Huwebes, nagkaroon ng isang seminar tungkol sa kultura at industriya ng malusog na pagkain sa Pilipinas. Isang nutrisyonista at isang eksperto sa kulturang Pilipino ang bumisita sa paaralan at ipinaliwanag ang nutritional value ng pagkaing Pilipino. Maraming kawili-wiling impormasyon tungkol sa paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino kung bakit hindi lang sila kumakain ng noodles, kundi sinasabayan ito ng iba't ibang ulam. Noong Biyernes, ang huling araw ng Philippine Culture Week, nagkaroon ng isang Filipino Food Festival. Ang gym ng paaralan ay napuno ng kapaligiran ng isang pista. May iba't ibang Filipino food stalls na matitikman. Pinatugtog ang pop music. Hindi lang mga estudyante, kundi pati mga magulang at miyembro ng komunidad ay dumalo. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin ni Principal Wilson ang kahalagahan ng kaganapan. Ang Philippine Culture Week na ito ay hindi lamang isang food festival, kundi isang mahalagang karanasan sa pag-aaral tungkol sa pag-unawa sa kultura at pagkakaiba-iba. Ang aktibidad na ito, na nagsimula sa isang maliit na kuryosidad ng isang estudyante, ay lumikha ng isang malaking pagbabago para sa buong paaralan. Sa gitna ng pagdiriwang, dumating ang isang lokal na news team para mag-cover. Hiniling ng reporter na kapanayamin ang mga bida ng kaganapan. Ako, si Sam at si Paulo. Sa una, kinabahan ako sa harap ng kamera. Ngunit buong puso kong sinagot ang mga tanong. Ito ay isang karanasan na higit pa sa pagkain. Ang pagtuklas ng isang bagong kultura at pagkakaroon ng mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng isang plato ng noodles. Tila ang pagkain ang pinakamadaling paraan para pagkonektahin tayong lahat. Ang video ng panayam ay ipinalabas sa balita ng gabing iyon at mabilis na kumalat online. Ang balitang may pamagat na isang kultural na revolusyon na nagsimula sa isang plato ng noodles ay nakakuha ng malaking atensyon. Ang kaso ng aming paaralan ay nagsimulang makaapekto sa iba pang mga paaralan. Ang Philippine Culture Week ay naging mas matagumpay kaysa sa inaasahan. Nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga estudyante sa pagkaing Pilipino. Natuklasan ng mga guro ang potensyal ng edukasyon sa pamamagitan ng kultura ng pagkain. At higit sa lahat,
naging mas sari-sari ang menu ng tanghalian sa paaralan. Nagsimulang magbenta ang cafeteria ng mga healthy noodles kasama ang mga sahog tulad ng itlog at fish balls. Ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay mula sa isang subo lamang ng pansit canton. Tunay na kamangha-mangha. Bagamat nagsimula ako sa simpleng kuryosidad, ngayon ay seryoso ko nang iniisip ang kultural na kahulugan ng pagkain. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan tulad ni Paulo. Pagkatapos ng Philippine Culture Week, malaki ang ipinagbago ng buhay sa paaralan. Naging mas sari-sari ang menu sa cafeteria. May Filipino Food Day na isang beses sa isang linggo. Natural nang tinanggap ng mga estudyante ang pagkaing Pilipino. Lalo akong nahumaling sa kulturang Pilipino. Nagsimula akong manood ng mga teleserye ayon sa rekomendasyon ni Sam. Sa una, hindi ako sanay sa pagbabasa ng subtitles, ngunit hindi nagtagal ay nadala na ako sa kwento. Naging interesado ako sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa mga palabas, lalo na sa mga eksena sa pagkain, ang paraan nila ng pagbabahagi ng pagkain, ang kapaligiran sa mga night market, at ang mga mesang puno ng iba't ibang merienda. Lahat ay kaakit-akit. Isang gabi, habang nanonood ako ng teleserye, umupo si Mama sa tabi ko. Matapos manood ng ilang eksena, nagbigay siya ng isang hindi inaasahang mungkahi. Sa weekend, magluto tayo ng pagkaing Pilipino. Yung adobo na gusto mo? Nagulat ako sa alok ni Mama. Hindi ka pani-paniwala na ang pagkaing Pilipino ay mapupunta sa aming hapagkainan. Pagsapit ng weekend, pumunta si Mama sa Manila Mart para bumili ng mga kinakailangang sangkap. Napuno ang kusina ng mga sangkap na hindi ko pa nakikita dati, tulad ng toyo, suka at dahon ng laurel. Nagtulungan kami ni Mama na magluto ng adobo habang nanonood ng recipe sa YouTube. Ang bango! Sabi ni Mama habang naamoy ang niluluto. Sa una, nag-aalangan si Mama, ngunit nang matikman niya ang natapos na adobo, hindi niya maiwasang mamangha. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Mayaman ang lasa at malinamnam. Pati si Papa ay nag-aalinlangan sa simula, ngunit pagkatapos ng isang subo, inubos niya ang kanyang plato. Nagsimula siyang maghanap ng recipe ng sagot gulaman online. Isang eksenang hindi may isip, ilang linggo lang ang nakalipas. Nang sumunod na linggo, sa oras ng hapunan, naghanda si Papa ng Filipino-style BBQ. Nagtipon kami sa mesa at nag-ihaw ng karne at gulay. Naghanda si Mama ng iba't ibang sausawan. Tinuruan ko ang lahat kung paano kumain ayon sa natutunan ko sa YouTube. Ganito ang pag-ihaw ng maninipis na hiwa ng karne, tapos isawsaw sa suka. Sa una, medyo alanganin pa ang pamilya ko, pero hindi nagtagal ay naging komportable na sila, lalo na si Papa, na nag-enjoy sa pag-iihaw. Naging mas masaya ang aming mga hapunan dahil sa pagkaing Pilipino. Kinabukasan, bumili si Mama ng isang Filipino cookbook. At sa aming family meeting pagkatapos ng hapunan, isa na namang hindi inaasahang mungkahi ang kanyang binitiwan. Sa summer vacation, sa Pilipinas tayo pumunta imbes na sa Hawaii. Nagulat kami ni Papa. Taon-taon, sa Hawaii kami nagbabakasyon. Inilabas ni Mama ang kanyang tablet at ipinakita ang mga larawan ng Maynila, Palawan at Cebu habang masiglang ipinapaliwanag ang tungkol sa pagkain, mga pasyalan at mga cultural sites. Isang cultural immersion na rin ito. At si Jennifer, makakain niya lahat ng gusto niya. Mabilis na sumang-ayon si Papa. Agad naming pinalitan ang aming summer vacation plan patungong Pilipinas. Bumili kami ng mga travel guide at nagsimulang mag-aral ng mga pangunahing pag-uusap sa Tagalog. Hindi ka pani-paniwala na ang isang plato ng noodles ay nagawang baguhin ang buhay ng aming buong pamilya. Ang pagbabago sa paaralan ay nagpatuloy. Ang paglalagay ng iba't ibang sahog sa pansit canton ay naging popular. Nagkaroon ng sahog bar sa cafeteria kung saan malayang makakapagdagdag ng sibuyas na mura, itlog at fish balls. Nagbago rin ang school lunch menu. Naging regular na ang adobo, beef pares at sinangag. Kami ni Sam at Paulo ay nagtatag ng International Food Culture Club, isang club na nagpapakilala at tumitikim ng pagkain mula sa iba't ibang bansa linggo-linggo. Siyempre, ang unang tema ay pagkaing Pilipino. Detalyadong ipinaliwanag ni Paulo ang tungkol sa pagkain ng kanyang bayan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Jennifer, subukan mong mag-aral ng Tagalog. Magiging kapaki-pakinabang yan kapag pumunta ka sa Pilipinas. Mungkahi ni Paulo. Masaya kong tinanggap ang kanyang alok. Nag-aaral na rin si Sam ng Tagalog, kaya ngayon,
kaming tatlo ay bumuo ng isang study group tuwing tanghalian, nagsasanay ng mga simpleng pagbati at mga salitang ginagamit sa pag-order ng pagkain. Minsan, naaalala ko ang unang sandali na natikman ko ang instant pancit canton. Noon, isa lamang itong kuryosidad sa isang bagong lasa. Ngunit ngayon, ito ay naging bahagi na ng aking buhay. Ang pagbabagong dala ng isang plato ng noodles ay lumampas pa sa aking mga gawi sa pagkain patungo sa pag-aaral ng bagong kultura, pagkakaroon ng mga bagong kaibigan, at maging sa pagbabago sa aking pamilya. Sa bookshelf ni Mama, may mga Filipino cookbook na. Sa cellphone ni Papa, may naka-install na Philippine travel app. Sa aming ref, may toyo at suka. Sa aking smartphone, may Tagalog learning app. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang buwan. Kamangha-mangha, ang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na pagbabago sa hapagkainan ay nagdadala ngayon sa aming pamilya sa isang bagong mundo. Ang pagkain ay higit pa sa nutrisyon. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa mga kultura at pag-unawa. At sa tulay na iyon, natutuklasan ko ang isang bagong bersyon ng aking sarili. Ayon sa mungkahi ni Sam, nagpasya kaming gumawa ng isang video review ng instant pancit canton ng Pilipinas na ginawa ng mga Amerikanong high school students. Sa una, katuwaan lang. Inanyayahan namin ang ilang kaibigan na tikman ang iba't ibang flavor ng pancit canton at kinunan ang kanilang mga reaksyon. Ipinaliwanag ni Paulo ang kasaysayan ng noodles at ang mga katangian ng bawat produkto. Ako naman ang nagsilbing host. Hello everyone. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, titikman ng mga Amerikanong high school students ang instant pancit canton ng Pilipinas. Simple lang ang pagkakagawa ng video. Naghanda kami ng Lucky Me, pancit canton chilimansi, calamansi, at sweet, spicy. Ipinaliwanag namin ang mga katangian at anghang ng bawat isa. Ang mga sumali ay mga kaibigan na hindi pa nakakatikim ng pancit canton dati. Ang kanilang mga unang reaksyon ay totoo at nakakatawa. Wow, ang linamnam ng lasa nito. Uy, mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Ang lalim ng lasa. Pwedeng humingi pa? In-edit namin ang video at in-upload ito sa YouTube na may pamagat na American High Schoolers Try Filipino Pancit Canton for the first time. Inaasahan namin na mga kaibigan at estudyante lang sa aming paaralan ang manonood. Kinaumagahan, tumawag sa akin si Sam, tuwang-tuwa. Jennifer, nakita mo na ba ang video natin? Umabot na sa 10,000 views. Nagulat ako at agad na tiningnan. Mabilis ngang tumataas ang views. May daan-daang komento, hindi lang mula sa buong Amerika, kundi pati na rin sa Pilipinas, Japan, at iba pang bansa. Saan nabibili? Yang brand na yan. Sana may ganito rin sa cafeteria ng school namin. Nakakatawa yung reaksyon nila sa unang tikim. Bilang isang Pilipino, I'm so proud na nagugustuhan ng buong mundo ang pancit canton namin. Pagdating ko sa paaralan, nakikilala na ako ng lahat. Mula sa isang ordinaryong estudyante, ako na ngayon ang babae sa pancit canton video. Maging ang mga estudyante mula sa ibang baitang ay lumalapit sa akin. Kailan ang susunod na video? Gusto naming sumali. Sana i-review nyo rin ang ibang pagkaing Pilipino. Medyo nalito si Paulo sa sitwasyon. Dahil sa kanyang pagiging tahimik, bigla na lang siyang tinatanong ng maraming tao tungkol sa pagkaing Pilipino. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na siyang mag-enjoy sa atensyon at inisip na ito ay isang magandang pagkakataon para ipalaganap ang kulturang Pilipino. Wala pang isang linggo, umabot na sa 500,000 views ang video. Nagdagdag ang YouTube ng auto-translate function, kaya't napanood na ito ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ang pinakagulat namin ay nang makatanggap kami ng email mula sa Monde Nissin Corporation, ang kumpanya sa likod ng Lucky Me. Dear Miss Jennifer Lee, napanood namin ang inyong video at nais naming magpasalamat sa inyong tapat na review ng aming produkto. Nais sana naming mag-alok na ipakilala sa inyo ang mas marami pa naming produkto. Matapos basahin ang email, nabigla ako at agad na tinawagan sina Sam at Paulo. Nagpulong kami pagkatapos ng klase para pag-usapan kung tatanggapin ba namin ang alok at kung anong content ang susunod naming gagawin. Sa huli, nagpasya kaming gamitin ang pagkakataong ito para ipakilala pa ang pagkaing Pilipino. Nagsimula tayo sa noodles, pero bakit hindi natin ipakilala ngayon ang iba't ibang pagkaing Pilipino? Chicken adobo, siomai, sagot gulaman, sinangag lahat.
Yan ay mga pagkaing tiyak na magugustuhan ng mga Amerikano, mungkahi ni Sam. Sumang-ayon kaming lahat. Nagplano kami ng isang serye, ang American High Schoolers Filipino Food Adventure, kung saan magpapakilala kami ng iba't ibang pagkaing Pilipino linggo-linggo at ire-record ang tapat na reaksyon ng aming mga kaibigang Amerikano. Sinabi ng Mondenisin na magpapadala sila ng mga sample products at nag-alok din ang mga lokal na Filipino restaurant na mag-sponsor. Ang aming pangalawang video ay American High Schoolers Try Sagot Gulaman. Nirecord namin ang pagkamangha ng aming mga kaibigan sa matamis at malinamnam na lasa nito at ang kanilang pagkalito sa kakaibang itsura nito. Mabilis ding sumikat ang video na ito na umabot sa 400,000 views sa loob ng isang linggo. Ang nakakagulat, kinontak kami ng Los Angeles Times. Naghahanda sila ng isang special report tungkol sa New Food Culture Revolution led by teens at gusto kaming kapanayamin. Sa araw ng panayam, kinakabahan ako, ngunit sa tulong ni Paolo at Sam, naging komportable ako. Sa simula, natuklasan ko lang na may masarap na noodles. Pero nang malaman ko ang kultura sa likod nito, binago nito ang buhay ko. Ngayon plano na ng pamilya ko na magbakasyon sa Pilipinas ngayong summer. Matapos mailathala ang report, dumami ng 50,000 ang aming YouTube subscribers sa isang araw. Nakatanggap kami ng mga mensahe mula sa mga paaralan sa ibang lungsod at estado, humihingi ng payo kung paano mag-organisa ng sarili nilang Filipino food event. Sa loob ng 2 linggo, umabot sa 1.2 milyong views ang unang video. Nagsimula kaming makaramdam ng pressure, ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng responsibilidad, ang tamang pagpapakilala sa kulturang Pilipino at pagpapalawak ng pag-unawa sa pamamagitan ng pagkain ay naging aming bagong layunin. Sa panahon ng final exams, pansamantala naming itinigil ang paggawa ng mga video, ngunit patuloy pa ring nag-iiwan ng komento ang aming mga subscribers, nag-aabang sa susunod. Ang pagbalanse sa pag-aaral at paggawa ng video sa gitna ng hindi inaasahang tagumpay ay mahirap, ngunit nagbigay ito sa akin ng malaking aral. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang plato ng noodles ay nagbabago na ngayon sa direksyon ng aking hinaharap. Sa aking college application, isinulat ko ang aking interes sa International Cultural Exchange at ang panggarap na mag-aral sa larangan ng International Relations. Ang isang simpleng food review ay nagbabago sa aking mga halaga at pangarap. Sa pagtatapos ng school year, ang aming channel ay mayroon ng mahigit 150,000 subscribers. Nakapag-upload kami ng 5 video at nagplano na gumawa ng content sa Pilipinas sa summer. Ang hindi inaasahang tagumpay na ito ay nagbigay sa amin ng higit na kumpiyansa. Ang isang maliit na hamon na nagsimula sa isang plato ng noodles ay nakakaapekto na ngayon sa maraming tao. At ang sentro ng lahat ng ito ay isang bagong layunin na unawain at igalang ang mga pagkakaiba sa kultura. Sa araw ng graduation, inanunsyo ng principal ang isang espesyal na parangal, isang bagong award na tinawag na Cultural Contribution Award. Sa aming pagkagulat, tinawag ang mga pangalan namin ni Sam at Paolo. Ang 3 estudyanteng ito ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagtataguyod ng pagkakaiba-iba ng kultura sa ating paaralan, sa lokal na komunidad, at maging sa online community. Ang pagsisimula sa isang uri ng pagkain ay nagbago sa kultura ng paaralan at nagbigay ng mga bagong pananaw sa maraming tao. Habang paakyat ako sa entablado para tanggapin ang sertipiko, naalala ko ang mga nakalipas na buwan mula sa unang tikim ko ng pansit canton hanggang sa mga pagbabago sa cafeteria, sa Philippine Culture Week, at sa tagumpay ng aming YouTube channel. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na karanasan, kamangha-mangha. Pagkatapos ng seremonya sa party, maraming kaibigan ang lumapit para bumati. Maging ang mga estudyanteng halos hindi ko nakakausap ay nakipag-usap sa akin. May mga tanong tungkol sa pagkain at kultura ng Pilipinas, mga papuri sa aming channel, at mga mungkahi para sa aming biyahe sa Pilipinas. Nagsimula na ang summer vacation. Sa wakas, dumating na ang araw ng aming paglipad patungong Pilipinas. Isang araw bago umalis, dumalaw sina Sam at Paolo sa bahay. Nangako si Paolo na magkikita kami sa Pilipinas. Binigyan ako ni Sam ng isang Tagalog phrasebook bilang regalo. Habang nagpapaalam kami, naramdaman ko na ang biyaheng ito ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula. Jennifer, pagdating mo sa Pilipinas, kailangan mong tikman ang tunay na sinigang. Mas malalim ang lasa nito kaysa sa mga bersyon sa Amerika, payo ni Paolo. Ngumiti ako at inabangan ang aking pakikipagsapalaran sa Pilipinas.
Habang pasakay ako ng eroplano, muli akong namangha sa katotohanang ang lahat ay nagsimula sa isang plato ng noodles. Ang 2 linggo sa Pilipinas ay isang tunay na kamangha-manghang karanasan. Ang mga simbahan sa Maynila, ang magagandang dalampasigan ng Palawan, at ang mga lokal na pamilihan sa Cebu lahat ay kahanga-hanga. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang pagkain. Ang pagkaing Pilipino na natikman ko doon ay ibang-iba sa naranasan ko sa Amerika. Inanyayahan kami ng pamilya ni Paulo na kumain ng isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang kanyang lola ay gumawa ng siomay gamit ang sariling kamay. Ang bawat putahe ay puno ng pagmamahal at kwento. Ipinapakita ng aming lola ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagbabahagi ng lutong bahay ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, paliwanag ni Paulo. Mas lalo kong naunawaan na ang pagkain ay higit pa sa nutrisyon. Ito ay isang daluyan para sa pagpapahayag ng kultura at damdamin. In-upload namin ang aming mga karanasan sa Pilipinas sa aming YouTube channel at nakatanggap ng maraming positibong tugon. Nagtapos ang tag-araw at nagsimula ang buhay sa kolehiyo. Pumasok ako sa UC Berkeley at nagpasya na mag-major sa International Relations. Mula sa unang araw, nagplano akong magtatag ng isang International Food Culture Exchange Club na may ideyang hikayatin ang mga estudyante mula sa iba't ibang kultura na ipakilala at ibahagi ang kanilang mga katutubong pagkain. Sa club fair, mas maraming estudyante ang dumating kaysa sa inaasahan. Kabilang sa kanila ay mga estudyanteng nakapanood na ng aking YouTube channel. Ang tema ng unang pagtitipon, siyempre, ay pagkaing Pilipino. Ipinakita ko kung paano magluto ng adobo na natutunan ko sa Pilipinas. Naging popular ang mga aktibidad ng club. Nagbago rin ang cafeteria ng universidad. Nagkaroon ng World Food Day para ipakilala ang pagkain mula sa iba't ibang kultura at nagkaroon ng isang espesyal na Filipino food zone. Ang maliit na pagbabagong sinimulan ko sa high school ay nagpatuloy hanggang sa universidad. Sa aking buhay sa kolehiyo, ipinagpatuloy ko ang paggawa ng YouTube channel. Ngayon, lumampas na ito sa simpleng food reviews at nakatuon na sa pag-unawa sa kultura at international exchange sa pamamagitan ng pagkain. Nagsimula ako ng isang serye kung saan iniimbitahan ko ang mga estudyante mula sa iba't ibang bansa upang ipakilala ang kanilang mga katutubong pagkain at kultura. Sa aking 2nd taon, isang bagong hamon ang dumating. Nag-alok ang universidad ng isang student exchange program na nagbibigay ng pagkakataong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas sa loob ng isang semestre. Nag-apply ako ng walang pag-aalinlangan at natanggap sa Universidad ng Pilipinas. Ang pamumuhay sa Pilipinas ay isang bagong hamon, ngunit dahil mayroon na akong pangunawa sa pagkain at kultura, mabilis akong naka-adjust. Kilala rin ng mga estudyante doon ang aking YouTube channel, kaya't madali akong nakahanap ng mga kaibigan. Tinulungan nila akong maranasan pa ang kulturang Pilipino. Sa panahon ng aking exchange, lalong umunlad ang aking kasanayan sa wikang Filipino. Hindi na lang simpleng pag-uusap, kundi nakakaintindi na rin ako ng mga lecture sa klase. In-explore ko ang mga night market kasama ang aking mga kaibigang Pilipino, bumisita sa mga lokal na palengke at natutunang mamuhay tulad ng isang lokal. Sa pagtatapos ng semestre, inalok ako ng isang TV station sa Pilipinas na kapanayamin. Naghahanda sila ng isang dokumentaryo tungkol sa cultural exchange that started from instant noodles. Sa panayam, ibinahagi ko ang aking paglalakbay mula sa unang karanasan ko sa Pansit Canton hanggang sa kasalukuyan. Ngayong natikman ko na ang tunay na Pansit Canton dito sa Pilipinas at naranasan ang kultura ng direkta, napagtanto ko na ang pagkain ay higit pa sa nutrisyon. Ito ang pinakadirektang paraan ng pagbabahagi ng kultura at damdamin. Binago ng isang plato ng noodles ang direksyon ng aking buhay at umaasa akong magpapatuloy ang paglalakbay na ito sa hinaharap. Pagbalik ko sa Amerika, mas naging malinaw ang aking mga layunin. Nais kong itaguyod ang kahalagahan ng international cultural exchange at italaga ang sarili sa gawaing nagtataguyod ng pag-unawa at paggalang sa pamamagitan ng pagkain. Pangarap kong magtrabaho sa isang NGO na nagde-develop ng mga cultural exchange programs o maging isang akademiko na nag-aaral ng kultura ng pagkain. Pagkatapos kong magtapos sa kolehiyo, tuwing may bagong Filipino student na dumarating, ako na ang unang sumasalubong at nag-aasikaso sa kanila. Ipinapakilala ko sa kanila ang kulturang Amerikano at, sa kabilang banda,
Ginagamit ito bilang isang pagkakataon upang matuto pa tungkol sa kulturang Pilipino. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na plato ng noodles ay naging bahagi na ngayon ng aking pagkatao at sa hinaharap. Nais kong tuklasin pa ang mga posibilidad ng cultural exchange sa pamamagitan ng pagkain. Kung paanong binago ng isang plato ng noodles ang aking buhay, marahil ay maaaring magsimula rin ng bagong buhay ang iba sa pamamagitan ng pagkain. At sa prosesong iyon, matututunan nating unawain at igalang ang isa't isa ng mas malalim.